Noong 1941, sa kasagsagan ng World War II, nagpanik ang mga alagad ni Hitler dahil sa isang malupit na Russian sniper na isa-isang nagpatumba sa mga opisyal ng German Army na tila si kamatayan gumaningil ng buhay. At sa sobrang ilap nga nito, ni isa sa kanila ay wala pang nakakakita kung paano siya kumikitil ng buhay ng mga Aleman gamit ang kanyang rifle. Kaya pinadala nila ang pinakamalupit na German assassin upang siya ay huntingin. At ang kanilang pagtutuos ay naging isa sa pinakamaalamat na tagisan ng pag-aasinta sa kasaysayan ng lahat ng gera sa mundo. Ito ang true story sa 10 tinaguriang deadliest snipers sa ating kasaysayan. Mr. Goodbye! Chuck Mohini. Si Charles Benjamin Chuck Mohini ay ipinanganak noong taong 1949. Bata pa lang ay talagang mahilig na itong si Mohini sa paghahunting ng iba't ibang hayop at marahil ay dito nagumpisa ang husay niya sa pag-asinta. Nagtala lang naman siya ng mahigit 103 confirmed kills at 216 probable kills noong kasagsagan ng Vietnam War. Paano niya ito nagawa? Ganto kasi yun. Pagkatapos niyang graduate ng high school, agad siyang sumali sa US Marines. Isang araw, nakatanggap siya ng isang order na pupunta siya sa South Vietnam sa panahong kasagsagan ng gera ng bansang yun. Walang patumpik-tumpik itong si Mohini na pumunta kahit na mapanganib sa ngalan ng serbisyo. Isang araw pa nga noong Valentine's Day taong 1969, habang ang lahat ay tahimik, itong si Mohini ay nakaengkwentro ang mga kalabang Vietcong at nakapatay ng 16 sa kanila at lahat yun ay pawang mga tama sa ulo. Siya ay gumagamit ng isang M40 rifle at ang baril na mismong ginagamit niya ay nakadisplay ngayon sa National Museum of Marine Corps sa Amerika. Noong 1970, nag-retire siya sa Lakeview, Oregon at nagpakasal. Namuhay ng payapa bilang miyembro ng US Forest Services hanggang sa pagre-retire niya noong 1990. Henry Norwest. Mas kilala sa pangalang Norwest, si Henry ay isang Canadian sniper na pinanganak noong 1880. Sinasabi nila na itong si Norwest sa 3 taong serbisyo niya sa Canadian Infantry Battalion ay nakapagtala ng mahigit 115 fatal records na mga napatay na kalaban at posibleng mas mataas pa. Kakaiba kasi kung umatake itong si Norwest at dahil nga sa galing nito sa diskarte, ipinadala siya ng mga superior niya sa isang reconnaissance mission sa mismong pugad ng mga kalaban noong World War I. Noong 1917, iginawad sa kanya ang military medal sa Battle of Vimy Ridge na isang probinsya sa France laban sa mga sundalong Aleman. Sa 3 buwan kasi na nakikipaglaban siya laban sa mga Germans ay nakapagtala siya ng 59 kills sa hanay ng mga kalaban. Ngunit noong malapit nang matapos ang gera, ipinadala si Norwest sa isang misyon para hanapin ang isang malupit na German sniper. Sa ilang araw niyang paghahanap ay sa wakas, nagtagpo rin ang landas ng dalawa. Ngunit sa kasamaang palad ay siya ang napuruhan ng German na sniper at mapatay siya nito. Ang kanyang Ross rifle ay i-display sa King's Own Calgary Regiment sa Canada sa ngayon. 2 sa 3 baril na ginamit niya ang na-recover, subalit isa sa mga baril niya ang nakuha ng German sniper na nakapatay sa kanya. Billy Edward Singh. Si Billy ay isang Australian soldier at tinaguriang the assassin o the murderer ng mga nakasama niya. Sa kasagsagan ng Gallipoli Campaign, itong si Billy ay nakapagtala ng 150 hanggang 200 kills. Sabi rin ng iba, posibleng umabot pa ng 300 kills ang total na kanyang napatay. Subalit walang konkretong ebidensya rito. Ipinanganak siya noong March 3, 1886 sa Queensland, Australia at anak ng isang Chinese at isang Ingles na immigrant. Nung panahong yon, mayroong anti-Chinese sentiment sa bansang Australia. Kaya naman bata pa lamang itong si Billy ay nakaranas na ng racial prejudice. Subalit hindi yun naging hadlang upang siya ay sumuko sa pangarap niyang maging sundalo. Noong October 24, 1914, isinama siya bilang kasapi ng Australian 5th Light Horse Regiment na sumali sa Gallipoli Campaign na ngayon ay tinatawag natin na Turkey. Sa kanyang misyon sa gera sa Turkey, umabot sa 115 kalaban ang total na kanyang napatay. Ito ay ibinase sa sentimento ng spotter niya kung saan sinasabi na sa sobrang galing ni Singh ay nakikita niya lamang na isa-isang tutumba ang mga kalaban sa paligid. Taong 1917 ay tuluyan ang natapos ang kanyang military career nung nagkaroon siya ng malubhang sakit sa lungs. Nakakalungkot lang dahil namatay siyang mag-isa sa kanyang boarding house noong May 19, 1943 dahil sa aneurysm sa Australia. Chris Kyle. Sino ba naman ang hindi nakakilala sa taong ito?
Sa kanya lang naman nakabase ang kwento ng pelikulang American Sniper na hinangaan nating lahat tungkol sa buhay ng isa sa pinakamagaling na snipers sa kasaysayan ng Amerika. Si Christopher Scott Kyle ay ipinanganak noong April 8, 1974. Bata pa lang itong si Kyle ay binilhan na siya ng kanyang ama ng isang rifle. Sa edad na 8 taon, imbis na maglaro itong si Kyle ay pagbabaril ng kanyang inatupag. Ibang-iba sa hilig ng karamihan sa mga kabataan. Gusto talaga ni Kyle na maging bahagi ng US Marine Corps Special Operations. Pero isang araw, pinilit siyang kausapin ng isang US Navy recruiter na mag-try bilang kasapi sa US Navy SEAL. At matapos niyang graduate, ay nagsimula na ang kanyang karir bilang Navy SEAL sniper. Isang araw ay isang misyon ang magpapabago sa kanyang karir sa Iraq na labis siyang nahirapan. Ito ay noong may isang babae na may dalang granada papunta sa isang grupo ng mga Marines. Labis ang kaba at pawis ni Kyle sa senaryong yun dahil anumang oras ay pwedeng mapahamak ang kanyang mga kasama. Subalit hindi niya naman basta-basta mababaril ang nasabing babae dahil may dalang bata sa kanyang kamay at granada sa kabila rin nitong kamay. Ilang sandali lang ay isang malakas na putok ang narinig sa paligid nang mabaril at mapatay ni Kyle ang babae. Matapos nito, nagpatuloy pa ang kanyang misyon sa Iraq at pumatay pa sa mahigit 150 na kalaban. Mas mataas ito sa naitalang American record dati na 109 kills. Subalit noong February 2, 2013, habang nasa loob ng sasakyan si Chris Kyle at ang kanyang kaibigan na si Chad Littlefield, ay binaril sila ng isang ex-marine na si Eddie Ray Ruth sa isang shooting range na kaagad nilang ikinamatay. Vasily Yaitsev. Si Vasily ay pinanganak sa Yeleninskoye sa Russia. Mahirap lang ang pamilya ni Vasily kaya sa murang edad ay maaga siyang nagbanat ng buto sa mga mabibigat na trabaho. Isang araw, umuwi si Vasily na may dalang patay na wolf na kanyang binaril. Nung tinanong naman siya kung paano niya ito pinatay, sinabi niya na nagawa niya ito sa pamamagitan lamang ng isang bala. Nagulat ang kanyang ama at simula noon ay nakitaan na siya ng kagalingan sa pag-asinta. Pagkatapos niyang graduate noong 1930 sa isang construction college, ay nagsilbi na siya bilang Navy officer sa Pacific Fleet ng Russian Army at doon niya mas nahasa ang kanyang talento. Noong sinugod ng Germany ang Soviet Union sa tinatawag na Operation Barbarossa, nagboluntaryo si Yaitsev na direktang makipagbakbakan kontra sa mga Aliman at nagpalipat mula Navy patungong Army. Isa ang laban sa Stalingrad na lalong nagpasikat sa kanya dahil nakapatay siya ng mahigit 225 na kalabang Germans na siya lang mag-isa. Dahil dito ay naging alamat ang pagtutuos nila ng isang German assassin na pinadala ng Germany upang siya ay huntingin. At ito ang engkwentrong naging basihan sa pelikulang Enemy at the Gates. Subalit isang araw noong January 1943 habang naglalakad itong si Vasily ay nasabugan siya ng mortar dahil upang magka-injured ang kanan niyang mata. Kalaunan naman ay gumaling si Vasily. Noong February 22, 1943, ginawaran siya ng title na Hero of Soviet Union dahil sa kanyang husay at dedikasyon. Namatay siya sa edad na 76 bilang direktor ng isang textile factory. Lyudmila Pavlichenko, ang nag-iisang babaeng sniper sa ating listahan ay ipinanganak noong July 12, 1916 sa Kyiv, Ukraine. Noong bata pa lang itong si Lyudmila, madalas na siyang tuksohin ng mga kababata niya na tomboy dahil nga sa pagiging kilos lalaki nito. Puro panlalaking bagay din ang kanyang hilig, kagaya ng paghawak at paggamit ng baril. Noong nagsimulang manakop ang Nazi Army sa Soviet Union, ay isa si Lyudmila sa mga unang volunteers na na-recruit. Noong una, kinausap pa si Lyudmila ng registrar sa recruitment na mag-nurse na lang ito, subalit tinanggihan niya at mas pinili niyang humawak ng baril. Pero kahit ganun ay hindi pa siya pinahawak ng baril sa una niyang gera na sinalihan dahil sa kakulangan ng gamit ng mga Ruso noon. Subalit isang araw nung namatay sa harapan niya ang isa niyang kasamahang sniper, hinawakan niya ang isang Mosin Nagant Model 1981 bolt action rifle at ipinutok sa mga kalaban. Dalawa agad ang napatay niya na nagbigay ng selyo na gawin siyang sniper. Tinawag niya ang pangyayaring yun na baptism of fire. 2 buwan at kalahati rin siyang nakipaglaban sa Siege of Odessa at nakapagtala ng 187 kills. Malakas ang putukan at bakbakan noong June 1942, kaya naman hindi na malaya ni Lyudmila ang isang mortar shell na tumama sa kanyang muka dahil pang dalhin siya sa ospital. Pagkatapos niya makarecover ay hindi na siya muling bumalik sa frontline at nagsilbi na lang bilang propagandist ng Red Army. Binansagan siya na Lady Death
dahil nakapagtala siya ng 309 kills sa kanyang buong karir bilang sniper at itinuring siyang isa sa pinakamagaling na sniper sa buong mundo. Nagtapos ang kanyang buhay noong namatay siya dahil sa stroke noong October 10, 1974. Abu Tassin al-Salihi. Si Abu Tassin ay pinanganak noong 1953 sa Iraq. Dahil sa pagiging Shia Muslim ni Abu, ay kailangan niya magtrabaho papuntang Kuwait at doon nagkaroon siya ng dalawang trabaho. Lagi rin siyang may dalang rifle upang pangproteksyon sa kanyang sarili. Noong lumaganap ang Yom Kippur War noong 1973 laban sa Israel, ay isa siya sa mga Iraqis na nakipaglaban at sa kagalingan niya sa pag-asinta ay kinuha uli siya para sa ikalawang Kurdish-Iraqi War na tumagal hanggang 1974. Naging in demand si Abu dahil nga sa talento niya sa pag-aasinta. Kaya naman noong 2014, sumali siya sa Sadir Brigade. Dito ay napakaraming lugar ang kanilang napalaya. Malaking tulong rito ang mga napapatay ni Abu mula sa malayo. Pagkatapos nito ay sumali siya sa Liwa Ali Al-Akbar at doon nakapagtala ng 384 confirmed kills. Sa kabila ng talento ni Abu ay napatay siya noong labanan ng anti-ISIS offensive sa Hawija, Iraq noong 2017. Francis Pega Magabo. Pinanganak siya noong March 9, 1880 at tinawag na most effective sniper noong World War I. Siya ang pinaka-decorated na indigenous soldier sa kasaysayan ng Canada. Siya ay galing sa mga lahing Native Canadians na Ojibwe tribe. Maaga pa lang ay naulila na itong si Francis dahil sa pagkamatay na kanyang ama at pag-abandon na sa kanya ng kanyang ina nung 3 gulang pa lamang siya. Nakapag-aral siya at nakapagtapos sa kalaunan at naging marine firefighter. Lumaganap ang giyera noong World War I. Isa si Francis na nag-volunteer para sa Canadian Expeditionary Force. Noong August 30, 1918, sa kasagsagan ng Battle of Scarpe sa France, nakipagbakbakan itong si Francis laban sa isang German attack force. Matindi ang naging palitan ng putok noong mga oras na yon. Subalit mayroong problema ang mga Canadians dahil malapit na silang maubusan ng mga bala. At sa posibilidad na baka mapaligiran sila, ay matapang na tumayo si Francis at sumugod sa mga German na kalaban gamit ang machine gun. Dahil rito, nagkaroon sila ng pagkakataon na makakuha ng mga bala at makapagpatuloy sa pakikipaglaban. Dahil sa tapang ni Francis, ay agad siyang ginawaran ng medalya sa kanyang military service. Pagkatapos ng giyera noong November 1918, bumalik si Francis sa Canada at labis na kinilala ang kanyang kabayanihan. Nakapagtala siya ng 378 confirmed German kills. Matapos nito ay naglingkod siya bilang politiko sa Canada at ibinuhos ang kanyang buhay bilang public servant. Fyodor Okhlopkov. Si Fyodor ay isa namang Russian sniper na nabuhay noong March 3, 1908. Kagaya ng mga nauna, si Fyodor ay mula rin sa mahirap na pamilya. Sa katunayan ay elementary lang ang kanyang pinag-aralan at maaga siyang nagtrabaho para makasuporta sa kanyang pamilya. Nagtrabaho siya bilang minero, magsasaka at machine operator sa murang edad. Kagaya din ng iba, siya ay nirecruit sa Red Army noong September 1941. Inilagay siya bilang machine gunner noong una at dito naging commander pa nga siya ng sarili niyang squad. Dahil din sa kakulangan ng mga snipers ay inilipat siya sa 234th Infantry Regiment at dito ipinakita niya ang kagalingan niya sa pag-aasinta. Ilang beses din siyang nasugatan sa labanan, subalit hindi siya sumuko. Isang araw noong August 1942, ay nabaril siya sa ika-4 na beses at dinala sa ospital. Pero pagkatapos niyang gumaling, ay muli siyang bumalik sa front lines at doon muling nagpasiklab ng kanyang kagalingan. Noong June 23, 1944, muli siyang nasugatan sa ika-12 beses sa dibdib. Pero matapang talaga itong si Fyodor dahil kahit nakatali siya at dinadala ng mga medical unit ay bumabaril pa rin ito. Pagkatapos niya makarecover sa nangyari ay nagbalak siyang bumalik sa gera. Subalit dahil sa kanyang kalagayan ay hindi na siya naging fit para sa mga misyon. Ang kanyang total record ay umabot sa 429 kills. Hindi pa kasama rito ang 27 kills niya mula sa machine gun. Ginawaran siya ng titulo bilang Hero of Soviet Union. Saimo Haya, mas kilala sa tawag na White Death. Pinanganak si Saimo noong December 17, 1905 sa bansang Finland. Siya ay naging Finnish military sniper sa kasagsagan ng World War II noong 1939 hanggang 1940 laban sa Soviet Union. Ang kanyang pamosong M2830 rifle ay kumitil sa humigit kumulang na 500 katao. Lahat yun ay nagawa lang niyang mag-isa. Siya ang nagtala ng pinakamaraming kill sa isang major war na kahit sino ay wala pa rin nakaka-break ng record. Kaya naman tinuturing siyang deadliest sniper sa kasaysayan ng mundo. Ipinanganak sa Southern Finland na malapit sa border ng Russia. Itong si Saimo ay 7 sa 8 magkakapatid ng kanyang mga magulang na mga magsasaka.
Noong 1925 sa edad na 19 ay lumahok siya sa 15-month compulsory military service sa Finland. Noong Winter War, naging front sniper siya ng Finnish Army laban sa Soviet Union. At ang challenge ng mga panahon na ito, ang lamig na umaabot sa minus 40 degrees Celsius. Hindi madaling umasinta kapag ganito kalamig ang panahon. Kaya naman dito na uso ang iconic na suot ni Haya na purong puting camouflage. Sa panahong ito ay hindi nagsusuot ng camouflage ang mga tropa ng Soviet Union dahil ano pang madali silang matarget at makita. Ang Soviet Union ay nagbansag kay Haya sa palayaw na White Death. Isa rin itong propaganda ng Finnish Army upang matakot umabahala ang mga Red Army sa kumakalat na isang napakadelikadong sniper. Pero para kay Haya, ang pagkitil ng buhay sa pamamagitan ng bagasinta ay para lang normal na araw sa kanya. Dahil sa loob lamang ng 100 days ay nakapatay siya ng mahigit sa 500 katao na siya lang mag-isa. Lahat ng yun ay nagawa niya nang hindi gumagamit ng kahit anumang sniper scope. Nag-a-average siya ng 5 napapatay kada araw at ang total recorded confirmed kills niya ay umabot sa 542 na mga Soviets. Ang kanyang talento at husay ay labis na hinangaan. Kakaiba ang kanyang taktika sa pagbaril dahil hindi nga siya gumagamit ng telescopic sight. Isa sa dahilan ni Haya kaya hindi siya gumagamit ng telescope ay karamihan ng kanyang misyon ay araw at kapag nasisinaga ng araw ang telescopic sight ay masakit sa mata at maaaring makita pa ng kalaban ang kanyang posisyon. Pero isang araw nga ay lubha siyang nasugatan nung nasabugan siya ng isang explosive bullet mula sa Red Army soldier at doon pinaniwalaang namatay ang tinatawag na White Death. Kumalat ang balita ng kanyang pagkamatay sa buong Finland at sa Soviet Union, subalit ikinagulat ng lahat nang muli siyang magkamalay magkalipas ang 1 linggo. March 13, 1940, isang araw matapos maideklara ang kapayapaan at pagtatapos ng giyera. Nang malaman niya ang mga kumalat sa mga dyaryo na siya ay pumanaw na, tumawa siya at naglabas ng sulat patungkol sa maling balita. Namuhay si Haya ng masaya at matiwasay hanggang sa kanyang pagpanaw noong 2002 sa edad na 96. Itinuring siyang pinakamagaling at pinakanakakatakot na sniper sa kasaysayan ng giyera. Ang ambag sa larangan ng giyera sa pag-asinta sa kalaban ng 10 napasali sa listahan natin ay labis na kinahangaan at kinabibiliban mula noon hanggang ngayon. Ang kanilang dedikasyon sa kanilang sinumpaang trabaho para sa kanilang bayan ay hindi mapapantayan. Ikaw, ano ang kaya mong gawin para sa bayan mo? Huwag magkatubiling magbigay ng iyong sagot sa comment section sa baba. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.